Oy, magandang hapon, gabi, umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman, si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. At tatalakay po namin dito yung malakas na ugong-ugong. Kanina pa ho, nung nag-meeting ako doon sa mga ilang mga kasama natin sa pamamahayag, na napakalapit na ho daw Naku, ng impeachment naku, Nino Nino. ni Vice Presidente Okay. Sara Duterte. At may mga nagsasabi na baka nga this week o baka next week. Yun. So, pinabubulaanan po ito yung mga dati ng mga nagsasabi na, wala namang paano. Pero mismo ang ating pangalawang Pangulo, ina-anticipate na ho yan dahil mismo siya nagsabi, no? Na next year, last year daw, pinag-usapan na ho daw yan at meron pa nga siya mga audio recording That's right. na kung saan pinag-uusapan. Yung ano sa palagay mo, hindi kaya napaparanoid lang itong ating Vice Presidente? Well, kung meron siyang mga pruweba at kahit nga yung pag-differentiate ng witness at saka resource person, di ba? Pinatulan niya kasi nga dahil din doon. Parang ginigisa siya sa sarili niyang mantika sa witness, kaya iniiwasan niya. So talagang kung paranoid man ang tawagin na yun, Ricky, paranoid na napakaingat din. Kasi nga, nararamdaman. Hindi naman without cause eh. May mga kadahilan siya kung bakit niya nasasabing pero may mga basis eh. Meron. Hindi pwedeng sabing wala. So, ang problema niya ngayon, tila ba humihina itong political strength, halos wala ng political capital ang kanyang pamilya Duterte, at salat naman sa logistical support itong PDP laban sa kanila. That's right. At may namumuo pang mga Damocles sword, ika nga, no, doon sa tatay niya. Sa ICC. No, sapagkat sa mala at madali, bago daw magtapos ng taon na ito, baka lumabas na. No, na may mga nagsasabi rin, mga kababayan, na nandyan na. Hindi lang nilalabas daw. Hindi pa nilalabas, pero nandyan na. Kasi hindi naman obligado ang maglalabas. Nilabas sa publiko pinoporma lang yung arresting team. Sabi. That's right. No? That's right. So, may impeachment ka at meron pang plus the fact na sinampahan pa ng kaso yung kapatid mo ni si Paulo at yung kanyang asawa. Bayaw, ng asawa. At mismong aminado mismo ang kanilang tatay, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na iniwanan na siya ng maraming mga tao. In fact, dun sa last Friday po, mga kapanalig, ito pong PDP Laban nagkaroon ng convention at mismong doon inamin nila no, na nakakatanggap sila ng masasakit na salita mula sa mga tao, maraming bumabatiko sa kanila, at kakaunti na lang sila. At wala pa silang pera. Kaya nga siguro nagkaroon ng hugot ng Quago at saka sa libro ni VP Sara, di ba? Nagkakaroon na ng hugot. Eksaktong ganun ang pakiramdam. Yes, correct. Si Quago talaga naiiwanan. Naiiwanan si Quago. Pati mga tinikling nawawala. No? Okay. At mukha daw sabi, ayon doon sa isang nabasa kong kolumnista, mukha daw parang napufrustrate itong plano ni dating Cabinet Secretary Evasco na masagip itong mga Duterte sa impending political disaster. Okay. Ano ba yung impending political disaster? Ito po ay ma-impeach yung ating kagalang-galang na Vice Presidente, at alam niyo naman pag na-impeach siya, ano mangyari? Perpetual Disqualification from public office or holding public office. Kung ayaw niyo siya maging presidente sa 2028, impeach mo siya ngayon. Isa sa mga paraan yun. Kasi meron nga tayong ganong policy. At mismo, aside from that, mismo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagsabi, kasi may nagtanong sa kanya kung okay sa kanya na tumakbo si Vice Presidente Sara bilang Pangulo sa 2028. Ang sabi niya, tama na raw yung isang Duterte sa kanilang pamilya. No? At maging naman si Miss Sara Duterte, may mga alinlangan din kung tatakbo siya o hindi. That's right. But the point is, una, humihina po ang mga Duterte. Ikalawa, napaka-obvious nung pagpunta pa niya sa Naga para makipagtalastasan o makapag-ututan dila. Sa Liberal Party. Sa Liberal Party titular head dati na si
Lenin Robredo. Oh. Tuloy, sinundan siya nung O yung mga anti-DDS naman, sinasabi nila na Kinabahan baka siguro. ito ay desperate measure, ika nga, ng ating Vice Presidente. At kaya siya naghahanap ng additional That's right. na support. So, magkakaroon ba ng impeachment? Malalaman nun natin yan sa susunod na mga araw. At meron din nung nagbabantang impeachment laban naman sa ating Pangulo. Tan-tatatan. Ito po yung natatandaan nyo ba yung chinuchu Chinuchu. ni Ng- Jaime Ng Marcos? kapatid mismo. O di umano na chinuchu Chinuchu. ni Jaime Marcos, yung scene na dumarating si Duran-Duran, Duran-Duran. at nandun na yung presidente. Yes. Ngayon, ano issue doon? Kasi baka sabi, wala naman yan. Wala Bakit? naman. Ano bang, Private money naman kung daw. mag-birthday, private money. Oo. Ang sa totoo dyan, ano ang problema doon? Ang problema doon ay government employee pa din si presidente. Correct. At lahat ng government employee sa buong Pilipinas covered ng batas tungkol sa anti-graft and corruption practices. Correct. At ang isa sa nakalagay doon na malinaw na nararamdaman ng bawat government employee, pag ikaw ay binigyan o in-attempt bigyan ng excessive na gift o regalo, ang tamang gawin ay tanggihan. Pag tinanggap mo, ay magkakaroon ka ng liability. It's a graft practice. Tama. And yan ang nakakatakot kasi hindi naman po ang gift ay kailangan produkto. Gift could be a service. And this service is worth magkano? 1.3 million Dollars. Napakamahal na serbisyo. Ngayon, ang sinabi nila, hindi naman pera ng taong bayan. Mali po yun eh. Kasi ang iniwasan ng batas ay ma-impluensyahan. That's right. Ngayon, kahit naman kaibigan ni ano yun, hindi. Ano pa rin yan? Ang problema natin Hindi kasi dyan, pwedeng tumanggap talaga ng regalo yung mga government dami na kasi mga kaso na hanggang umabot pa nga ng Supreme Court, di ba? Na nilinaw talaga yan ng mga korte. Oo. May excessive na gift, covered talaga siya. Impeachable ba yan? Ayan ang magandang tanong. Yes. Kasi this will be the first time na ang grounds for impeachment is about excessive gift. Hindi, nakalagay na mismo sa konstitusyon natin yung mga grounds for impeachment. Ano ba to? Well, graft and corruption is one. Okay? Papasok ba ito sa graft and corruption? Kung sa amount, oo, di ba? Kasi napakalaki eh. Hindi, pati wala namang sinabing amount dun eh. Wala, practices lang. Basta graft and corruption practices. Sa batas, wala akong sinasabi. Specific yun na violation. Pagtanggap ng excessive na gift. Oo. patay Tanong, ka. baka teknika din tayo ni Bongbong. Ano Di ko naman tinanggap. Hindi nga ba? Ayan. Umupo siya eh. Nakinig siya. Nakipagkamay siya. Oo. Hindi ba pagtanggap yun? Ayan ang kailangan pag-usapan nila sa korte. Oo. Sa korte ng impeachment. So, ang istorya po natin ngayon, may posibilidad ba na nagbabanta ang dalawang impeachment? Impeachment kay Sara at impeachment kay McCoy Jr. Yan po ang tatalakay natin sa masusunod na panahon. Ang tabayanan po natin yan, very interesting po. Yung nangyayari sa Pilipinas ngayon na makaka-apekto po sa kinabukasan natin. Di ba? Kasi kung magkaroon ng impeachment sa isa at sa isa rin, ay gulo yan sigurado. May papalit pa rin naman. Sino? Yung Senate President. Subscribe and like po yung aming button dito. Wag ko kayong bibitiw dito sa Current PH. Maraming salamat po.